pagbabagong buhay hanggang sa mga naunsyaming pagpasok sa ilang negosyo, ginisa ng ilang senador si retired SPO3 Arturo Las Cañas dahil sa kanyang mga pahayag. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. It must not only come from a credible... Sa muling pagharap ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado, sumalang siya sa pagtatanong ng ilang senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. Punto ni Senador J.V. Ejercito, may dahilan para sumama ang loob ni Las Cañas kay Pangulong Duterte dahil 3 umano sa negosyong nais nitong pasukin ay hindi pinagbigyan ng Administrasyong Duterte. Ito yung operasyon ng Small Town Lottery o STL, pagbubukas ng terminal ng sasakyan at quarrying. May impormasyon din sa Ejercito na gusto umanong magkapwesto ni Las Cañas sa Bureau of Customs matapos itong mag-retire nitong December. Sabi ni Ejercito, pinagbantaan ni Las Cañas ang chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financial dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Baquerel, threat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga pagkisa. Then sinabi ko rin, i-threat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Ganun, Mr. Chairman. Maraming lumapit sa iyo. Maraming lumapit. Malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa iyo at Yes, po. sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4. Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Pero hindi naman daw sumama ang loob ni Las Cañas. Sumama lang daw siya sa grupo ng mga taga Davao at hindi naman daw siya ang nagtutulak ng mga proyektong nabanggit. Sumama ba yung loob nyo? Hindi Nagtampo po. kayo? Hindi po, Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Sa pagtatanong ni Senador Manny Pacquiao, lumabas na July 2015, nagsimula ang sinasabing spiritual renewal ni Las Cañas matapos mangumpisal sa isang pari. Pero tanong sa kanya, bakit nagsinungaling pa rin siya nung una siyang humarap sa Senado noong October 2016? Matatandang nung unang humarap si Las Cañas sa Senado, pinabulaanan nito ang mga pahayag ng confessed hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad o DDS. Gusto ko talagang linisin ang konsensya ko. Ang promise ko na mabigyan ako ng pangalawang buhay. Dahil hindi ko po ito kayang dalahin sa libingan ko. Itong lahat. I-risk ko po lahat. Inaintindihan ng pamilya ko. Natakot ako for you. No, kasi ginagamit natin yung Panginoon para idahilan lang natin pero hindi naman talaga totoo, hindi natin nakikita. Kaya nga the Bible says, let your light shine upon your brothers and sisters. Nilinaw naman ni Las Cañas na mula noong magkaroon siya ng spiritual renewal, hindi na siya pumatay. Pinuna ni Senador Tito Soto, Senador Alan Peter Cayetano na may pagkakaiba sa testimonya ni Las Cañas at ni Matubato sa kwento nila kaugnay sa pagpatay kay June Bersaban. Dinala nyo sa pagkakaalam mo. Bakit po sa pagkakaalam mo? Dinala mo sa bahay. Sa bahay. Ngayon. Sa bahay. Sa bahay. Bahay. Sabi ni Matubato, dinala nyo raw si June Bersabal sa golf course Hindi po. sa Matina. Sa bahay namin Mayor. dinala ni Mayor. So pagka ma-recall ko, merong pinalo si Mayor sa golf course, si Joe William Yamin. Maaring hindi kaya na-mix up niya yung mga... Pwede po, kasi kasama ko noon si Edgar eh. Sabi niyo po, foot soldier lang si Matubato. Tama ho ba? Sinabi niyo sa inyong affidavit. Opo, Your Honor. So sabi mo, kaya hindi lahat ng sinabi niya totoo. Opo, Your Honor. Inusisa rin ni Cayetano si Las Cañas kung kailan ba talaga nagsimula ang umano'y Davao Death Squad. Kasi pinapalabas Yes, sa affidavit, founder ka or nandun ka from the start. But the facts does not show that. Kung late 89 ka ho pumasok, naka 1 year and a half na tumatakbo yung squad na yon bago ho kayo pumasok. No?
Natalakay din sa pagdinig ang Laud Quarry sa Davao City kung saan ayon kay Las Cañas, inilibing nila ang ilan sa pinatay ng DDS. Ayon sa abogado ni Las Cañas, noong 2014, kinatigan na ng Supreme Court ang search warrant sa Laud Quarry para maghukay at maghanap ng mga sinasabing nailibing doon. Tinutulad daw kasi ang paghukay ng may-ari ng lupa na si retired SPO4 Bienvenido Laud sa pamamagitan ng abogado nito noon na si Vitaliano Aguirre na DOJ Secretary ngayon. Pero sa pagtatanong ni Senador Grace Poe, lumabas na hindi na umusad ang investigasyon ng PNP. Did you actually return to the quarry to do an investigation? Bumalik pa kayo sa quarry o hindi na rin? We checked the record, ma'am, but as far as I know, wala po kaming investigation. Nangako naman ng PNP at Commission on Human Rights na iimbestigahan nila ang mga detalyeng ibinigay ni Las Cañas tungkol sa DDS. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Isang bagong pangalan ang binanggit ng dating pulis na si Arturo Las Cañas sa pagdinig sa Senado kanina tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Pero hindi raw mahanap ng Davao Police kung nasaan ang taong ito. Nakatutok si Victoria Tula. SPO4 Binlaod. Sa investigasyon ng Senado sa pagpatay kay Davao journalist June Pala, nabanggit ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang isang Jerry Trosyo. Sabi ni Las Cañas, dating bodyguard umano ni Pala si Trosyo na tumulong sa kanila para matiklo si Pala. Si Trosyo ayon kay Lacson ay kasama sa investigasyon ng PNP sa Pala murder bilang person of interest. Yes, sir. The investigators were not able to find Jerry Trosyo, sir. Why? I'm not private to the reason why, sir, but you're now the regional yes, sir. director, di ba? So probably, sir. I'll give you a tasking, you find out Yes, kung sir, ano yung talaga nangyari sa follow-up. If there was real effort to look for him and conclude the investigation, because that's material. Sa pagkaalam ko po, si Jerry Trosyo ay empleyado na City Hall hanggang ngayon. Andun daw sa City Hall. We'll check immediately. I-check mo. Check it now. Pumunta ang GMA News sa Davao City Hall para alamin kung nagtatrabaho pa nga roon si Trosyo. Pero ayon sa Human Resource Management Office, sira ang kanilang database kaya hindi ma-check kung mayroon ng empleyado na nagngangalang Jerry Trosyo. Maging ang Davao PNP, hindi raw siya mahanap. Pinapatrace ni Regional Director where is he connected, and we tried with the city government but we could not get any answer. We're trying our best to locate him pero hindi nga namin makita. Kabilang din sa mga nabanggit ni Las Cañas na miyembro ng DDS, sina SPO1 Jim Tan at Senior Superintendent Romel Mitra na parehong aktibo pa sa serbisyo. Ayon sa Davao Police, nasa Makati na si Mitra. Si Tan naman na nakadestino sa Davao Police Station 6, ipatatawag. At my level, question ko pa rin siya. Kung I'll find out na mas mataas yung offenses nila or whatever, then I'll recommend to the higher office. Wala naman siyang derogatory record sa amin. Ayon sa hepe ng Davao PNP, pinapasuri niya muli ang mga kaso na nabanggit ni Las Cañas, gaya na nga lamang ng pagpatay kay June Pala. Pero dahil maraming taon na ang nakalipas, maaaring mahirapan na raw sila sa pag-ungkat ng ilang impormasyon. Mula dito sa Davao City, Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na imbento lang ang mga sinabi ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa pagdinig. Gaya raw na ipinunto ni Senador Ping Lacson, magkaiba ang pahayag ni Las Cañas sa press conference noon at sa kanyang sinumpaang salaysay. Mismong si Las Cañas raw ang nagsabing wala siyang personal na kaalaman sa mga patayan. Hindi rin daw magagawa ni Pangulong Duterte na mag-utos sa magpapatay kaninuman. Kinondena ni Senadora Laila de Lima ang pahayag ng tinaguriang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na kinikilan umano siya noon ng senadora. Ayon kay de Lima, sanay magsinungaling si Napoles. Noong araw na tinanong nila sa Senado si Napoles kung sino sa mga mambabatas ang kanyang mga kliyente, sinabi raw ni Napoles na depende kung sino ang gusto nilang madawit. Ang giit ni de Lima, doon niya na patunayan na si Napoles ay sinungaling at gagawin ang lahat para isalba ang kanyang sarili at mapanatili sa kanya ang mga ninakaw niya umano sa gobyerno. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News.
Maging I am ready po sa maulang panahon sa Visayas at Mindanao dahil sa isang low pressure area. Namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 165 kilometers silangan-timog silangan ng Davao City. Sa wind map ng Metro Weather, mababa lang ang tsansang maging bagyo ito. Pero magpapaulan ang nasabing LPA ngayong linggo. Sa Mindanao, maulan na po sa Caraga, Davao at Zamboanga bukas ng umaga at uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Mindanao sa hapon. Maghapong maulan sa halos buong Visayas bukas po yan habang maayos ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, mababa lang ang posibilidad ng ulan buong araw. At yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Kampiyon sa PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen matapos pataubin ang Barangay Ginebra sa Game 5 ng finals kagabi. Pumorma agad sa opensa ang first five ng Beermen na sina Arwin Santos, Junmar Fajardo, Alex Cabagnot, Chris Ross at Marshall Lassiter. Sa pagtatapos ng first half, lamang ang SMB ng 10 puntos. Never say die naman ang Gin Kings sa second half ng laro at napaliit ang lamang ng kalaban sa 1 puntos. Pero lalo pa nag-init ang Beermen at tinapos ang laban sa 91-85. Ito na ikatlong sunod na kampyonato sa Philippine Cup ng SMB. Nagpakawala na naman ng mga missile ang North Korea. 4 na ballistic missile ang inilunsad ng North Korea sa bahagi ng dagat malapit sa Japan. Wala namang napaulat na pinsala kaugnay nito. Pero umalma si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Paglabag daw kasi ito sa mga resolution ng United Nations Security Council. Nitong Pebrero lang, nagpakawala rin ng missile ang North Korea. Up next sa ating chikahan. OPM artist na sina Jeremiah, Jude Michael at Jaira Lim dagdag sa listahan ng mega jackpot winners ng Wawa Win. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras.